gusto kong maging official sa record ng Senate na hindi ako pumapabor sa political dynasty. Ng ano diyan, ng anti-political dynasty. Dahil meron na rin 'yan eh. Meron na ring magkakapatid diyan, may mag-ama, 'yun. Hindi po ba ito magiging lugar ng abuso at magsilbing sandata ang panukalang ito upang magsampa ng mga nuisance petition laban sa mga kalaban sa politika? Ay, hindi naman po. Dahil meron naman pong malinaw na definisyon sa panukalang ito kung sino ang mga kasama at anong klase ng mga relasyon at sitwasyon ang ipinagbabawal. Ang simpleng akusasyon, matindi po yan ipinagbabawal dahil lang COMELEC, Commission on Elections, ay merong summary proceedings na merong due notice at hearing. Nakabase po tayo sa dokumentadong relasyon sa loob ng ika-4 na antas at sa sabayang taktakbo. Yung bang sabay-sabay ang pagtatakbo nila, magkakamag-anak o agarang pamalit. Senator, sa pagiging practical, hindi ba magiging mabigat at komplikado para sa COMELEC ang pagtiyak sa relasyon ng mga kandidato hanggang ika-4 na antas? Hindi naman po siguro dahil meron naman pong malinaw na mekanismo ang panukala. Una po, ay obligadong magsumite ang bawat kandidato ng sinumpaang salaysay na nagsasaad po kung siya ba ay may kamag-anak na kasulukuyang halal na opisyal na sakop ng batas. Ikalawa, meron pong karapatan ng COMELEC sa mga civil registry at iba pang public records na madaling magamit po bilang batayan. Ikatlo, pwede rin pong magsumite ng reklamo o petisyon ng mga mamamayan, kapwa kandidato o mga partidong politikal kung may duda po sila sa isang kandidato. Mas mabilis po ang ganitong proseso at merong pananagutang. Senator, dahil pinaghihigipitan nito kung sino ang karapat-dapat na tumakbo sa pwesto, hindi ba anti-democratic ang panukalang batas na ito? Hindi po. Ang pagprotekta po sa demokrasya mula sa pang-aabuso ng kapangyarihan ay ang layunin
kapatid ng lolo at lola. Gayon din po ang mga great-grandparents at mga great nephew mo o great nieces. Sa affinity naman, dito po kasama siyempre yung asawa mo at mga kamag-anak ng asawa mo hanggang 4th degree. Minabuti po natin na hanggang ika-4 na degree para halos lahat ng kamag-anak ng politiko ay sakop na. Sa akin pong palagay, kung nais po talaga natin basagin ng monopolyo ng kapangyarihan, ang 4th degree po ang pinaka-epektibo. Sabi nga po ni attorney Christian Munsod, isa po yan sa framers. Ibig sabihin, isa sa gumawa ng 1987 Constitution, sang-ayon po siya dito. Naniniwala po siya na dapat lahat ng kamag-anak ay pagbawalan para maging ganap ang bisa ng pagpapatupad nito. Ito po yung pinaka-resonableng balanse sa pagitan ng prinsipyo at praktikalidad. Kaya lang, kung mas lalawakan pa dual na may kakayahang magsilbi sa bayan, nababawasan na, nawawala na nga po Sa halip na suportahan ng pamilya, ang panukalang ito ay tumutukoy sa sistemang nagpapanatili ng monopolyo ng kapangyarihan. Sa pamamagitan po ng pagpapatupad ng mga regulasyon, binabasag natin ang siklo ng yaman at impluwensya sa iisang angkan. At binibigyan boses po natin ang karaniwang mamamayan. Ikaw po ba, Senator? Pabor po ba kayo sa anti-political dynasty? Hindi kasi yan tanong kung pabor ako o hindi ako pabor. Kasi galing sa saligang batas. Kung nakakapagsalita lang yung saligang batas, baka pinagsasampal na niyan yung senador. Kasi ang tagal na ho niyan, isipin nyo, mahigit na parang 37 years na ba? Parang gano'n, kung tama ang aking mathematics. Kailangan na po yan makagawa tayo. Kasi saligang batas, yan yung pinaka-main. Tapos gagawa ka ng normal na batas. Kami yun. Senado at yung House of Representatives. Hanggang ngayon po, wala pang nagagawang batas dyan. Wala tayong rules. Kaya ang nangyayari ngayon, magkakapatid, mag-iina,